Welcome po ulit sa isang bagong episode ng Team Lakay Table Talks, and ngayon kasama natin none other than the Dynamite himself, Jean-Claude Saclag. Of course, first of all, Jean-Claude, congratulations sa recent win mo last week. So, it's a recent win. Congratulations sa'yo. And gusto ko lang sanang pag-usapan, of course, this is your second appearance sa international stage or sa One Lumpini. How does it feel to win your recent fight? Yun nga, nakaka-overwhelm because we know that there are so many athletes, fighters na gusto nilang makarating sa One Lumpini, na gusto nilang kumbaga yun yung isang dream ng isang fighter para makarating dun, and I am very thankful na nakapaglaro ako dun, and I got the win at the first round TKO pa. Yan nga eh. So, and speaking of the TKO, lahat na you have 4 wins sa professional career mo, and all of your wins are coming out of first round TKOs. So, saan nanggagaling yung killer instinct mo na yun? Actually, nung bata pa ako, nung naglalaro talaga ako ng amateurs, andun talaga yung killer instinct na kapag naglalaro ko dati, gusto ko, kung kaya ko talaga, tatapusin ko yung laban at maaari. And siyempre, nung as a fighter, isang chance lang, nakita ko na nasaktan ko siya. Yung instinct ko, pasok na agad, natatapusin ko na to. Baka ako pa yung matatapos. Of course, sa fighting din kasi hindi mo masasabi kahit na lamang ka sa kahit na anong standards in a fight, hindi mo alam kung may opportunity ka. Because in MMA, everything could happen. Kaya grab mo na yung opportunity pag meron tapusin na. Speaking of the finishing, actually nasabi sa commentary ni Mitch Chelson during your fight na yung preparation mo dito sa training camp na to is either you win via knockout or via submission. So sa training camp na to, gaano ka nag-focus, or in a percentage wise, 50-50 ba na striking, grappling, or mas nag-focus ka sa grappling this time sa training camp na to? Actually, well-rounded naman yung preparation, pero aminin ko na mas nag-focus ako sa takedown defense and sa grappling kasi and we know the team na kapag makakaramdam siya sa striking, magte-takedown yun. Kaya yun yung part yun ng game plan namin na gulatin sa striking. Kung makipagsabayan siya, look, ma-knockout, tatapusin natin. Ang game plan natin dun is pag mag-shoot siya is kukuha ko ng choke, pero alam niya pupunta sa likod agad na didepensahan niya. Saka malakas din yung takedown niya. So, ang ginawa ko na lang, magdidepensahan na ako. Tapos, back to, plan A. Yeah. Back to plan A na lang. And the takedown and strike him. Actually, kasi of course, napanood din natin sa sparring nyo. Actually, piniprepare mo yun yung paghuli mo sa kanya sa Durs or Anaconda. Ninanda mo talaga yun. Pero unfortunately, yun, very slick yung positioning niya. Ang galing niyang pumunta sa likod mo. Mm-hmm. Pero, yun, bumalik ka sa plan A, striking. Gumana naman. At parang nung nadidepensahan ko na yung takedown niya, parang medyo nag-aalanganin na rin. Parang Nagkakuha na rin siya, nag-50-50 na rin siya kung itutuloy niya or hindi. Oo. So, of course, yun.
gusto ko lang mag-touch din sa personal life mo. Gusto kong pag-usapan, you're training out away from your family. So, ano yung, paano mo nababalance yun para sa'yo na, of course, yung family mo, actually ngayon kasama mo sila nga dyan sa Kalinga, and nagtitraining ka dito sa La Trinidad. Paano mo nababalance yun sa yung ganung lifestyle para sa'yo? Yan, yun nga. Medyo mahirap. Pero the good thing is, nakakaintindi naman yung side ng family ng asawa ko tsaka yung asawa ko. Supportive naman sila. Yun yung maganda. Kasi ginagawa ko naman to para sa kanila din, para sa mga sa pamilya ko. And ayun, pag malayo sa pamilya, ano talaga, nakakamiss. Ayun, sinasabi ko na lang, nababawi ako pagkatapos ng laban. Kaya ngayon, umuwi muna ako para makabanding naman sila. Kasi Oo. araw na naman, babalik na naman ako sa Baguio mag-training. Tuloy-tuloy yung panalo natin. Di tayo pwedeng mag-relax ng matagal. Alam mo naman. Oh, of course. Yun nga, kahit nga sinabi mo nga dun sa post-fight interview mo na anytime, anybody. So, and of course, yun nga, nasa pag-usapan natin. Actually, you're a girl dad. No? Girl dad yung tawag sa inyo na mayroon kong daughters. Of course, gusto ko rin sanang mag-tap into that. Paano ko nagbago yung mindset mo when you became a father? Of course, kasi yung amateur career mo kasi dire-diretso yun eh. From wushu to kickboxing. Nung nagkaroon ka na ng daughter, yung first child mo, may nagbago ba sa mindset mo? Madami. Actually, nung bata pa ako, kasi maaga ako naglalaro dati. Passion lang talaga. Gusto ko maglaro. Parang gano'n. Yung fame, tsaka passion talaga yung gusto ko. Parang I love this game. Parang gano'n. Pero nagka-pamilya na ako, iba na. Parang nag-mature na yung pag-iisip. Parang kailangan mo nang mag-save ng mga saving para sa mga bata at saka ayun, hindi natin maitatanggi na iniisip mo na yung financial na kailangan ko maging champion para sa pamilya, parang gano'n. Of course, Kasi ito, of course. ako habang kaya ko pa, kayang-kaya pa naman, pero gusto kong bilisan habang peak pa ng katawan na. Habang kaya ng katawan, habang nandun yung katawan mo sa best form or best condition niya. Lalo akong na-inspire. Lalo akong dati gusto ko yung mga masayang buhay, training, tapos alam mo na yung buhay, buhay single. Pero nagawa ko pag-training at magpahinga, iniisip ang future ng mga anak. Oo naman. Yes, sir. Pero yun, of course, yun nga, sabi mo, you're in your best condition, pero darating din yung araw na lilipas tayo. And of course, ito yung gusto kong tanungin, what if yung first child mo or yung daughters mo bro, any of them, gustong maging fighter, pipayag ka ba? Oo naman, walang problema. Basta hindi yung pipilit. Kung makikita ko na interested talaga siya, bakit hindi? May nakikita, bata pa lang itong isa, nakikitaan ko na ng potential. Marunong na ba? Marunong na. parang ano na parang little dynamite paglaki. Yun, may little dynamite agad eh. At inspired din tayo kasi ngayon may bago na rin tayong world champion na si Dennis Zamboanga, di ba? Tapos yung natin sa si Islay Bumugaw. Yun, isa pa si Islay. Oo. Mas maganda nga para dumami din sila, no?
Yun. Shout out sa kanila. Shout out kay Denise Zamboanga, the new once atomweight interim world champion. Also to Islay Bumugaw. Oo. So shout out sa kanila. They're really making good progress in making the ladies or the females known in the martial arts community. Shout out sa kanila. Pero yun, of course, ganun, kung willing ka, paano naman yung sa'yo? Paano ka pala nagsimula sa martial arts? Ano yung introduction mo into martial arts? Yeah. Ah, nung bata pa ako, mga 6 years old pa lang, yung naalala ko nun is, yung unang-unang martial artist sa amin, si kuya ko, yung si Coach Jude. Ah, siya yung unang lumalaban sa amin natin, nagtitraining ng Team Lakay. Nung nakapag-asawa na siya, bumalik siya dito sa Kalinga. Gumawa siya ng sariling gym niya. So, marami siyang mga estudyante, tapos yung mga older brother ko, tinuturuan na niya. Tapos ako, nung saling pusala ako nung bata pa ako, pero nagustuhan ko, yun naman. Tapos yung nakitaan ako ng potential, tinuloy-tuloy naman nila. Na parang passion ko talaga yung bata pa lang ako, pinapaboxing ako sa labas, napataro ako sa mga any tournaments noon dati, mga provincial meet, kara meet. Sali ako sa mga gano'n. Good thing, kailangan pala talaga ng maraming experience din sa ganitong laro at nagagamit ko naman ngayon. So yun, no? Paano ka din nagsimula or paano ka din nakapasok sa Team Lakay? Kasi I remember you saying na you've been with Team Lakay since you were 15? Yeah. Kasi dati, taekwondo yung sports ko. Tapos, nagpa-boxing din. There was one time na yung isa kong kapatid na yung kuya ko na si Attorney Sheldon Saclag, district meet yun. Kasi sila yung nagtuturo sa akin dati. Tapos, hindi niya in-expect yung ganong performance ko. Si bata pa ako noon, medyo bata. 14 to 15 at ako noon. Boxing sana yung kasalayan ko noon. Pero nung sinabi ng coach namin sa taekwondo na mag-exhibition kami ng taekwondo, kasi opening ng tournament yun. Naglaban ako at nang yung senior ko na parang isa sa pinakamagaling sa amin sa taekwondo. Tapos nagulat siya kasi ganun pala daw ako gumalaw, parang may future ako, parang ganun. Tapos parati niya sinasabi niya sa mga kapatid ko, magiging world champion to. I-enroll natin sa Baguio to. Parang sinasabi niya sa mga kapatid ko na sila ate Candice, sila yung in-enroll nila ako sa Team Lakay kasi sinasabi niya, mamati kayo kanyak, magiging world champion to. Parang yun yung ulit-ulit niyang sinasabi. So, nung nasa Baguio kami, syempre, well-known ang Team Lakay nun. At parati na yung sabi niya, i-enroll natin to sa the best gym dito sa Baguio. Yun yung Team Lakay. Ayun, sakayang ko yun dati. Nag-enroll ako, nag-training ako dun. Pag training ko dun, napansin ako ni Coach Mark. So sabi niya, sumisipa kami sa pads dun. Sabi niya, taga saan ka? Taga Lingga po, Coach. Kaano-ano mo si Coach Jude, sabi niya. Sabi ko, kuya ko po. Magkakilala pala sila. Tapos, ayun, nung may tournament sa Baguio ng kickboxing, yun yung first laban ko sa boxing, ay kickboxing. Lumaban ako sa SM Baguio. Tapos, pagkatapos ng laban na yun, sabi ni Coach Mark,
hanggang ngayon, free ka na sa gym, di na ako babayad. Tapos magjo-join na ako ng fighters training. Yung hindi na yung schedule ng mga nag-enroll, yung mga fitness nilagay na ako doon. Doon ko na nakasabayan yung mga senior. Yung ako na yung pinakabata doon, andun na sila mga champions natin dati, sila Kuya Kevin, sila Edward, doon ko na-amaze na ako. Tapos yun na, Doon nag-start talaga. start. Tapos nung ang nakapag ano lang dati, naglaro kami ng Junior National Games ayun, or Batang Pinoy, parang ganun sa Manila. I was selected na magiging makukuha ng Philippine team at naglaro sa time na yon si Coach Mark pa rin yung kinuha nila na coach namin. Naglaro kami sa Singapore ng Wushu, kasama ko si Troy Banchag, si Benito Amado, si Anton Sil, si pa yung kasama ko dun. Oo. At katapos nun, pinaiwan ako sa Manila ng mga Chinese coach. Na mag-stay na daw ako dun. Tapos mag-full time akong magiging national team. So, ako yung naiwan dun. Naiwan ako mag-isa. Natiis ko naman yung training hanggang maabot ako ng 9 years doon. kaya maraming nagtatanong, bakit daw ngayon lang ako nag-MMA? Oo, ba't ngayon lang daw ako nakita sa Team Lakay na lumalaban sa MMA, tapos marami ka namang record sa amateur, parang nagsi-SEA Games ka, ganun. Yun po yung kwento noon. Natagalan ako sa Manila, nagstay ako doon ng ilang taon. Nag-focus ako na hindi ako nakapag-training ng grappling, ganun. Kaya yun yung inahabol ko ngayon. Pero grabe din naman yung achievements mo sa amateur eh. Like 3-time SEA Games gold medalist, Asian Kickboxing gold medalist, Wushu 2014. So, madami din. And of course, sa grappling, mahabol mo naman. Like, recently, yung Pan-Asian last time, nag-gold ka naman sa division mo, di ba? So, mahabol natin yan, mahabol yan. Mahabol naman. So, of course, speaking of mahabol, yun nga, ang ultimate goal pa rin natin, ultimate goal mo is to become a flyweight champion sa One Championship. Tama pa. Yes. Of course. Yun ang magiging world champion. Walang iba Yes. kung ganon. Champion. Of course. Yeah. Pero of course, sa team kasi natin, meron nang nag-flyweight champion in si Coach Jehe Eustaquio was the former one flyweight world champion. Siguro ito lang, ano yung difference ninyong dalawa para sa'yo? Ano yung pagkakaiba niyong dalawa ni Coach Jehe? Actually, I admire him because he's very technical and warrior din talaga. Tsaka siya din yung isang nagtuturo sa akin sa Team Lakay. Marami sa mga advices, mga techniques. Ang napansin ko sa kanya na difference namin is he is very technical. He is very relaxed. Mautak siya maglaro. At very composed. Ako naman, ako yung very explosive. Parang gusto kong attack. Ganun. Compare sa kanya, he's very intelligent siya. Wise na maglaro. Yun ang kaya niyang yung mapasensya siya. Kahit aabot tayo ng isang gabi dito, parang gano'n siya. Tatalunin kita. Ako naman, sige, tatapusin kita. Ganun. So, basically, yung mentality into a fight, yung during the fight, yun yung pagkakaiba ninyo.
So, and Gusto kong maging world champion din, katulad niya. of course. So, yung pagiging world champion talagang nasa plano yan. Pero besides that, of course, especially this year, ano yung mga goals na gusto mo ma-achieve na yung year? Ngayong year na to, ang gusto ko makapag-sign ako ng contract para mag-umpisa na. Yun talaga. I just want to keep on winning para makapasok na talaga tayo sa one. Yun ang goal ko. To keep improving, keep winning this 2025. At kung pwede, first round na sana lahat kung kaya para ma-receive, para mas gusto ni Chatri para mapabilis tayo sa kontrata natin. Ayun, of course, yun din talaga. Of course, nauna na si Carlo Von. Carlos is going there. Nandun na si Janlo. So talagang kayo din talaga yung susunod eh. We're gonna get there in this year. Talaga, trabahuin natin this year. Von, kay Carlo Von, Super Von, na maglalaro. Malapit na yung laro niya. Good luck. Kaya mo yan. Yes. Yan, shoutout kay Carlo Von. Pagbabalik ni The Machine, Janlo. Malapit na. Yes. And Kahit so, ako, yun nga. abangan ko yan. Yun, shoutout sa kanilang dalawa. Janlo, malapit na. Carlo Von, February 8, one fight night against a South Korean foe. Malapit na. Lahat babalik. This year is gonna be a huge comeback para sa ating lahat this year. And hopefully, yun nga, makuha mo na yung one championship main roster contract. Yun, any last words sa mga fans and supporters natin before tayo mag-end this time, Gene Club? Sa supporters ng Team Lakay, gusto kong pasalamat sa inyo. Kahit hindi man tayo nakikita, ramdam ko yung support nyo. Kahit sa social media, nakakabusog ng gusto din naman. At sana ganyan tayo hanggang sa uli. Abangan natin yung mga tama nating maglalaro ngayong taon. God bless everyone. Yes, and thank you so much, Jean Claude. Once again, this is Team Lakay Table Talk. Maraming sana sa panonood. Like the video kung nagustuhan nyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, please do subscribe. And gusto nyo maging updated sa mga uploads ng Team Lakay, hit that notification bell. Thank you sa lahat and peace out. Yahoo!